Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Joshing kung bakit siya inaresto. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na hawak ni Che Wujia ang teleponong nawala niya noong isang araw na naglalaman ng mga video niya habang binubuli si Che Wujia. Lumabas na ginamit ni Che Wujia ang mga video na ito bilang ebidensya para tawagan ang pulisya ng maaga at batiin si Joshing sa kanyang buhay. Sa wakas ay naunawaan ng mga manonood at ng livestream kung sino ang biktima. Lubos na nalungkot si Joshing. Pero hindi pa tapos ang kwento. Isinalaysay ni Jay Woodier ang kanyang mga kalunos-lunos na karanasan sa pagiging bully at ipinaliwanag na natuto siya ng martial arts para palakasin ang kanyang pangangatawan at protektahan ang kanyang sarili. Sa wakas, sinabi ni Che Wujia na plano niyang sumali sa mga kompetisyon sa martial arts para maging mas malakas. Pagkatapos ng video, alam mong siya ang pinakamasayang tao dahil isa siyang tagahanga ngayon. Nabasag ng video ang 2 record-breaking na bilang ng mga salita. Napakataas din ang bilang ng mga manonood at rating, kabilang si Zhang Yongji, ang may-ari ng fighting club ni Juju noong nakaraan. Ngunit nagkikimkim pa rin siya ng paghihiganti mula sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay paghihiganti para kay Zhang Jia, ang presidente ng Resi Club na nag-uusig sa kanya. Ngayon, haharapin ni Che Wujia ang bully sa paaralan. Napanood ng presidente ang live broadcast at nakita ang isang pamilyar na estilo ng boxing sa footage. Kung hindi dahil sa modernong panahon ng agham. Walang alinlangang maghihinala ang sekretarya ni Shinja na lumipat na sa ibang club ang boxing champion na si Shahuji. Maging ang presidente ay naghinala na ang matabang lalaki na may parehong pangalan ay disipulo ni Chuja. Kaya, nagpasya siyang imbitahan si Shahuji na lumahok sa fighting talent competition. Pagkalipas ng isang buwan, ginanap ang kompetisyon sa estadyum ng lungsod na tinipon ang mga estudyanteng mahilig sa pakikipaglaban mula sa buong bansa. Siyempre, maraming lokal at dayuhang reporter ang dumalo rin, ngunit ang ilan ay nakaramdam na may kulang sa laban. Si Zanji ay nagpadala talaga ng 3 light at intermediate professional boxers upang labanan ang mga estudyanteng iyon. Walang pag-asa ang laban at maging ang mga profesional na boksingero ay hindi optimistiko. Isang figura ang nakakuha ng atensyon ng babaeng reporter, isang binata na nakasuot ng itim na shirt. At ang binata na iyon ay si Zhu. Sa loob lamang ng isang buwan, nabawasan siya ng 500 pounds. Diyos lamang ang nakakaalam kung paano siya nakaligtas sa buwang iyon. Lumipas ang panahon at nagsimula ang unang laban. Tulad ng inaasahan, maganda ang simula ng mga estudyante. Ang pangalawang laban ay laban sa isa pang lalaking sobra sa timbang na umaabot rin ng 300 pounds. Isa rin siyang pinuno ng gang. Alam ng babaeng reporter na hindi siya ordinaryong tao. Kilala ang manunulat sa underworld dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, ngunit tumagal lamang siya ng 2 laban bago napatay. Ngunit sa hindi inaasahan, sinabi ng punong guro, si Johnny, na mayroon siyang malaking potensyal at inanyayahan siyang sumali sa REA. Natural na hindi palalampasin ng boss ng gangster ng C-Club ang pagkakataong ito. Maging ang mga lalaking naroroon ay namangha na ang ganitong pambihirang kakayahan ay nakapasok pa sa resi. Ang babaeng reporter. Dahil alam niyang ang pagkakakilan ng gangster na ito ang eksaktong hinahanap ni Jongi. Noon din nagsimula ang ikatlong laban at ang kanyang kalaban ay walang iba kundi si Shahuji. Pagpasok ni Shahuji sa ring, naghiyawan ang mga tao. Nakilala siya dahil sa pagkulong sa isang bully sa paaralan, ngunit ikinagalit ito ng kanyang kalaban, ang profesional na boksingero na si Kai Yuanchi. Napanood din niya ang video at nakita niyang pangkaraniwan lang ito. Gusto niyang ipaunawa kay Jay Wujia ang pagkakaiba ng amateur at professional para mailantad siya sa malupit na katotohanan ng ICC. Kaya, agad niyang ipinahayag na lalabanan lamang niya si Jay Wujia gamit ang boxing upang ipakita ang kanyang determinasyon. Isang makatarungang profesional na boksingero. Pero hindi ganoon ang pananaw ni Cha Wujin sa mga bagay-bagay sa ngayon. Alam niyang isa si Kyung-il sa mga alipors ng presidente at naalala niya ang nakaraan. Habang paralisado si Cha Wujin sa kanyang kama sa ospital, araw-araw na pumupunta ang alipors na ito, determinadong ipahiya ang hindi makagalaw na si Cha Wujin. Ngayon ang araw para singilin ang kanyang utang at sa pagtunog ng kampana, opisyal na nagsimula ang laban. Pinaplano na ni Kyung-il kung paano ipahiya ang baguhan gamit ang kanyang unang suntok, ngunit umatras lang si Cha Wujin para maiwasan ang suntok. Nang makita ang kanyang pag-iwas, lalo pang pinag-ibayo ni Kyung-il ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, perpektong naiwasan ni Cha Wujin ang bawat suntok. Sa buong palitan, lubos na umasa si Cha Wujin sa pag-iwas, hindi sa depensa. Ngunit hindi nakatama ni isang suntok si Kyung-il kay Cha Wujin na ikinagalit niya. Alam niyang isa siyang punching bag, kaya kailangan niyang maging handa na maging isa. Paulit-ulit na umatras si Juju at kalaunan ay umatras sa gilid ng hawla. Nang makitang natutulak na sa gilid ang kanyang kalaban, nagpa siya si Kyung-il na tapusin ang laban. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok na direktang itinutok sa ulo ni Jay Wolf, ngunit mabilis itong sinundan ng isang diretsong suntok na agad na nasalo si Kaiwan sa pisngi. Nagulat at nabigla si Kaiwan sa eksena. Samantala, sa mga manonood, malapit na siyang mawala ng malay. Nang malapit nang ituloy ni Jay Wolf ang unang round, tumunog ang kampana na siyang nagtatapos sa round at bumalik ang 2 boksingero sa kanilang mga upuan para sa isang maikling pahinga. Sa puntong ito, nagsimulang magtanong ang mga kasamahan ni Jinyi kung bakit kamao lang ang kanyang ginamit at hindi ang kanyang mga binti. Kaiwani. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa at kahit gaano pa siya kapagod, hindi niya mapilit ang sarili na magpakawala ng sama ng loob sa simula. Kung tutuusin, sino ang mag-aakala na ang kanyang kalaban, si Javaja, ay magiging isang napakalakas na mandirigma? Sa wakas, nagsimula na ang ikalawang round.
Isang mabangis na pag-atake ang isinagawa ni Kai Anchi pagkakapasok niya sa ring. Isang malakas na suntok ang isinagawa niya mula sa likuran at idiniin ang kanyang mga panga sa leeg ni Jay Wood. Ang suntok ay tumama sa tiyan ni Jay Wood na nagpayanig sa kanya hanggang sa kaibuturan. Dahil sa pag-atake ni Kailan, napilitan si Jay Wood na mapunta sa gilid ng hawla kung saan yakap siya ng mahigpit ni Kailan. Gayunpaman, nanatiling mayabang si Cha Woojin at tinanong pa nga niya ito kung naaalala niya ang pang-aapi sa kanya ng kanyang mga kaklase. Naniniwala silang pareho ni Kai na ang mga taong binubuli noong nasa club pa siya ay may dahilan kung bakit sila binubuli. Gusto ni Kai na magpanggap na binubuli ng mga senior ang mga baguhan para maramdaman niya ito. Ang kilig ng kawalan ng kayang talunin. Ang mga salitang ito ay lubos na nagpagalit kay Sha Huji at nagpakawala siya ng isang malakas na suntok na sapat na kayang sirain ang atay ng kanyang kalaban. Bagamat hinarangan ni Kai Wenchi ang suntok gamit ang kanyang braso, takot pa rin siya sa mahalagang sandali. Ngunit ang mga suntok ni Jay ay parang mga suntok na 1,000 pound. Si Kyoichi, na determinadong suntukin si Sha Huji, ay nakita siyang papalapit mula sa kanan at direktang inatake si Jay. Nakangahas ka bang harangan si Jay gamit ang isang suntok? Ngunit nilinlang siya ni Jay Wenchi gamit ang isang stun maneuver, umikot sa paligid ni Kalo at nawala na ito. Samantalang sinamantala ang maikling butas na ito, nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok na itinulak si Kyoichi sa gilid ng hawla. Sa sandaling ito, lalapit siya ng may hindi kapanipaniwalang bilis. Sinamantala ni Kyoichi ang pagkakataon at sumugod gamit ang daan-daang suntok. Pero Jay, maiiwasan mo ba ito? Pagkatapos ay naglabas siya ng isang uppercut na nabasag ang panga ni Chiwi at nawalan ito ng malay. Habang siya ay bumagsak, naalala niya ang takot na naramdaman niya sa ilalim ng pananakot ng boxing champion na si Jay Wood siya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang binata na may parehong pangalan na may kapansin-pansing pagkakahawig sa lalaking iyon. Sa buong natitirang bahagi ng laban, nanatiling depensibo si Kyoichi. Ang kanyang mga pag-atake ay lalong naging mabangis. Sa sandaling ito, parehong natigilan ang mga reporter at ang mga manonood. Ang binata na ito ay talagang nangingibabaw sa isang profesional na boksingero sa entablado. Walang humpay na inatak ni Choi Woo-jia si Kyung-gi na napilitan itong umatras sa depensa. Sa puntong ito, napansin niya na ang kanyang amo at ang mga manonood ay parehong hindi nasisiyahan at nagpasya kahit gaano pa siya magyabang. Ititigil na niya ang paggamit ng kanyang mga suntok. Agad na hinimatay si Kyung-gi na napilitang umatras si Jay Woo-ji. Sinamantala ni Jay Woo-ji ang sitwasyon at umatras, ngunit sumugod si Kai Wenchi para sa isang takedown, balak na tapusin si Jay Woo-ji gamit ang isang ground and pound strike. Samantala, natahimik ang presidente, mga reporter at mga manonood. Habang natumba si Jay Woo-jia, hindi inaasahan niya ikinulong ang leeg ni On gamit ang isang guillotine. Sa sandaling iyon, hindi maisip ni Kailuan na gagawin niya. Bukod sa boxing, naroon din ang bagong natutunang Brazilian Jiu-Jitsu. Nagsimula siyang mahirapang huminga at unti-unting nawala ng malay. Bago siya nahimatay, pinagsisihan ni Kai Wenchi ang kanyang pagyayabang bago ang laban. Hindi niya inaasahan ang ganito kalaking pagkatalo sa harap ng mga manonood. Nahimatay agad si Kyoichi matapos ang kanyang madaling mapaniwalang tingin na nag-iisang estudyante na nakatalo sa isang profesional sa tryouts si Jay Woods. Pagkatapos ng laban, inanunsyo ng chairman na si Choi Woo-jia ay natanggap na sa Rest Club. Nagpahayag din siya ng matinding kalungkutan para sa kasalukuyang sitwasyon ni Choi Woo-jia matapos masaksihan ang isang dating kampiyon na nagngangalang Jay Woo-jia na naging parang gulay. Nasaksihan din niya ang isang laban sa Unlimited Heavyweight Division kung saan siya tuluyang binawian ng buhay dahil sa kanyang mga pinsala. Nangako siyang sasanayin ang kanyang kapareho ng pangalan at tutulungan siyang maging kampiyon muli. Sa sandaling ito, nang marinig ang mga salita ng Pangulo, agad na yumuko si Ju-jae ng 70 degree bilang pasasalamat, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Ang kanyang pagkamatay sa nakaraang buhay ay dahil dito. Lihim na nangakong sisirain ni Pangulong So Choi Woo-jia ang reputasyon ni Pangulong Jung In-jae. Kinabukasan, isang reporter na nagngangalang Kung Haimen ang lumapit sa kanya, umaasang makakapanayam siya. Ipinaliwanag ng reporter na ang finals ay magiging isang 5-on-5 team competition, kung saan ang bawat koponan ay magtatalaga ng isa sa dalawang mentor. Isa sa kanila ay si Handa Ijeon, ang pambansang kampiyon ng middleweight, at ang isa pa ay ako si Jinyo na nasa huling ranggo, pinili ni Chuja. Si Yongsu ang tagapagturo na nasa huling ranggo. Nang araw na yon, maging si Chairman Kang Yong-gil ay nagulat. Napagtanto niya na nahihirapan si Chow na kontrolin ang kanyang sarili, na hindi maganda para kay Zhang Yong-gil, kaya nagpasya siyang i-edit ang laban ni Childhood nang mapanood niya ito sa bahay ng gabing iyon. Natuklasan ng kanyang ama na na-edit na ang kanyang laban. Maging si Chiu Woo-jia ay humanga, pinanatili ni Zhang Yong-gil ang kanyang estilo gaya ng dati. Kaya tinawagan ni Chiu Woo-jia ang reporter na nag-interview sa kanya. Naisip ni reporter Kang Woo-ji na magandang ideya ito at inilabas ang orihinal na video ng laban ni Choi Woo-ji na agad na nakakuha ng atensyon ng bansa. Nagalit ito kay Yang Yang-gil. Maging si Kang Yong-gil ay walang pagpipilian. Lumipas ang oras at pagkalipas ng 3 buwan, dumating ang finals. Sa nakalipas na 3 buwan, si Kang Yong-gil ay nakatuon kay Handa Ijeon at sa kanyang koponan. Dahil sa isang problema sa video ng laban ni Jay Wood, plinano niyang alisin si Choi Woo-jia sa pamamagitan ng puntos. Sa laban ng koponan, nang ianunsyo ni Jiang Yang-xiel ang pagsisimula ng laban, biglang itinaas ni Choi Woo-jia ang kanyang kamay para gambalain siya.
Nagmungkahi siya ng pagbabago sa patakaran kung saan ang mga mananalo ay magkakasunod na maglaro hanggang sa matanggal ang isa. Nagulat ang mga manlalaro sa panukalang ito, ngunit natuwa ang mga manonood at naghiyawan. May ilan pa ngang nagsabing astig ang panukala ni Cheugi. Gayunpaman, gagawin niya ito dahil masyadong mahina ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Kung hindi babaguhin ang mga patakaran, kahit na mag-isa siyang pumunta, mawawalan ito ng silbi at makakaapekto rin ito sa kanyang mga plano na sumali sa Jongin Jazz Club. Natuwa si Jen Yanggel sa panukala ni Zuzu dahil maliban kung matatalo ni Jerry Wood ang 1-0 kalaban ng mag-isa, ang laban ay magiging round robin. Kaya agad siyang pumayag na baguhin ang mga patakaran. Sa puntong ito, mayabang na ipinahayag ni Zuzu na maaari niyang pauwiin ang lahat para matulog sa loob lamang ng 1 minuto. Ang matabang lalaki sa tapat niya, si Chachito, ay galit na nagpahayag na gagawin niya. Maaari ka bang lumuhod at kantahin ang G-Concours?